65 billion ang binentang ari-arian nila Isko nung panahon niya at hindi pa nagtapos dyan. Nangutang pa ng 17.8 billion. So pag inad-add mo to, kulang-kulang 100 billion to. Mga tusong tao lang naman ang kayang gumawa ng ganito eh. Magandang araw po Pilipinas, sa mga ka-coffee natin, nasan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Lalo na po yung mga taga Maynila. Ito, si Isko Moreno, itong ayaw niyang pinag-uusapan eh. Yung korupsyon sa kanyang administrasyon, ayaw niyang pinag-uusapan yan. So tuwing yan ang topic sa kanilang mga events, sa kanilang caucus or kung ano man yan, nililihis niya ang issue. Ayaw niyang pinag-uusapan yung pagbebenta ng government assets. Yung assets ng LGU ng Maynila. Halimbawa, Divisoria, binenta yan, billions of pesos. Iba pang ari-arian, pinagbebenta. Inamin niya rin naman yan eh. Ayaw niyang pinag-uusapan yan. Kasi ang tanong, sabi niya ka-coffee, binenta yan para ibigay sa inyo, sa inyong mga taga Manila. Di ba? Para ipakain sa inyo. Kasi naghihirap na ata ang Maynila. Binenta yan. Pero, bakit nangutang pa? Billions of pesos pa ang inutang. Ano yun? Kumita ka na sa sales ng Divisoria at iba pang government assets, nangutang ka pa, tapos yun ang pinamigay. Walang problema sa pagbebenta. Sige, i-accept na natin. Posible, pwede nilang gawin yan. Magkaroon sila ng resolusyon. Pwede nilang ibenta. Ang problema ngayon, saan dinala yung pinagbentahan? Yan ang ayaw ni Isko na pag-usapan. Ang problema ngayon, nabubulgar siya. At mukhang ito ang tatalo sa kanya. Si SV, si Sam Versosa. Maswerte tayo. Na-interview natin ito ka-coffee. Na-invite tayo sa isang press conference. Na-interview natin itong si Sam Versosa. Nagulat din ako, hindi ko in-expect kasi hindi ko naman ito kilala eh. Matalino yung mama. May plano. At galit sa korupsyon na ginawa ni Isko Moreno. Tinulungan niya pala yan si Isko. Tapos sasabihin ni Isko, sumulpot lang si Sam Versosa, namigay ng spam, namigay ng mga mamahaling goods, nagbenta ng kung ano-ano, mga mamahaling sasakyan para ipatayo ng dialysis center. Sabi niya, nasaan kayo? Sabi ni Isko, nasaan kayo during the pandemic? Eh si Sam Versosa, nagkwento mismo, siya mismo nagsabi, during the pandemic, mismong si Isko Moreno yung tumanggap sa kanilang donasyon, sa kanilang tulong. Tapos ngayon, tatarungin niya kay Sam Versosa, nasaan kayo during the pandemic? Nako, sapul kayo dyan ka-coffee. Anyway, syempre, hindi pwedeng mawala. Pinag-usapan natin dyan yung bentahan sa Divisoria. Syempre, nagsalita din si Sam Versosa dyan. Syempre, eventually, magiging alkalde siya ng Maynila. Syempre, alam niya yung mga issue na yan. So, ito po yung kanyang statement. Pakinggan natin at kayo na po ang humusga. These are all facts. Nasa COA yan, Commission on Audit, nasa website yan ng Department of Budget and Management. Mga kasamahan na niya mismo sa partido, si Amado Bagatsing na tumatakbo sa ilalim niya, ang nagsabi 65 billion ang binentang ari-arian nila Isko nung panahon niya at hindi pa nagtapos dyan. Nangutang pa ng 17.8 billion. So pag inad-add mo to, kulang-kulang 100 billion to. At sinasabi niya, ito lahat ginawa niya para daw may mabigay na ayuda. Pero buong Pilipinas, buong mundo, lahat halos ng syudad sa Pilipinas, nagbigay ng ayuda. Pero wala namang nangutang, wala rin naman nagbenta. Sa Pasig, sila Mayor Vico Soto, nagbigay ng masasarap na ayuda. Wala namang binenta, wala rin inutang. Nagawa nila ng paraan from their budget na bigyan nila ng tulong yung kababayan nila. Sa Taguig, ganun din. Walang nagbenta, walang nangutang, pero nagbigay ng ayuda. Sa Makati lalo na, walang binenta, walang inutang, pero nakapagbigay ng ayuda. Ano bang ginawa ng mga magagaling na leaders doon? Reallocation lang ng funds. Ganun lang yun eh. Yung dapat na para sa proyektong ito, yung pera dyan, ilagay mo muna sa tulong sa mga tao. Ganun ang tamang liderato. Ganun ang dapat mong gawin. Hindi ibaon sa utang ang Maynila. Hindi ibenta lahat ng ari-arian ng Maynila. At hindi gamitin ang pandemya bilang rason para magawa lahat ng ito. Mga tusong tao lang naman ang kayang gumawa ng ganito eh. Masyadong mautak na nakahanap ng pagkakataon, magkaroon ng rason para magbenta, makahanap ng rason para mangutang. Pero totoo lang, hindi na pakinabangan ng mga kababayan natin. Hanggang ngayon, wala pa hong nagpapaliwanag.
Ano-ano ba talaga yung binenta nyo? Bakit nyo to binenta? Ilang bilyon ang napunta saan? Ilang bilyon ang kinita? Sa sino mga nakabili? At ano-ano to? Hanggang ngayon, iniiwasan nila to. Kaya nga ito yung panawagan ko ipaliwanag nyo. Magkaroon tayo ng transparency and accountability. Habang naghihirap yung mga kababayan, ang sasarap ng buhay nila Na doon sa inutang niya na 17.8 billion, wala doon napunta sa pandemic. Puro proyekto yan. Gaya nga niyan. Sasabihin niya, gutom ang tao ng pandemic, kailangan ng ayuda. Pero 1.7 billion, pinang-renovate mo ng Manila Zoo. Nasaan ang sense doon? Kailangan pala ng pagkain ng tao, ba't di mo nilagay lahat doon? Bakit nirenovate mo yung Manila Zoo na liability? Alam niyo po sa lingwahe ng mga negosyante, dahil ako yung mga businessman, may tinatawag na asset, may tinatawag na liability. Yung asset, nagpapasok ng pera. Liability, walang pumapasok o palabas. Liability, itong ginastusan niya. Tapos yung mga asset, tulad ng Divisoria, tulad ng City College of Manila, mga fire station, basketball court, at ibang mga public market, ito dapat yung hindi mo binibenta kasi ito yung pagkakakitaan mo. Ang dami mo pwedeng gawin dyan para i-develop siya, gawing pabahay, gawing ospital, gawing paaralan, gawing palengke para maraming makapagbenta, maraming hanap buhay. Yun pa talaga yung binenta mo. Tapos yung hindi kumikita, doon mo ginastos. So sabi ko, nagtitiwali-tiwali na lahat ng storya. Alam mo, hanggang doon sa pabahay ng condominium na sinabi, rent to own daw, isang kasinungalingan. Ngayon, alam na ng mga taong bayan, lalo na yung mga nakatira doon na, hindi totoo yun. Ito'y rent forever. Kaya nga, pwede yung kasuhan. Meron kasing nasa batas natin na pag sinabi mo na mapupunta sa isang tao yung binabayaran niyang property o condo, dapat matupad yun. Kung hindi, may liability yung mga nag-develop niyan, katulad nila. Ngayon, dahil alam nilang may criminal liability yan, nakapag-isip na sila ng alibi o palusot na ito daw mga nagre-renta ng mga taga-condominium, pag umalis, makukuha daw nila lahat ng ininvest nilang pera. Investment na daw siya ngayon na isa na namang kasinungalingan. Yes. Na talagang hindi ko alam kung maiinis ka lang na tingin ba nila ganun nakabobo ang mga Manileño? Porket nagawa mo for 20 years, 25 years na nasa politika, kala mo maluloko mo pa rin sila. Porket gumana dati, kala nila gagana ulit. Sa tingin ko ngayon, dahil nandito na kami, nandito yung mga ibang tao para isawalat lahat to, may magsabi ng katotohanan, ngayon, maliliwanagan na yung mga Manileño dun sa mga kalokohan, kasinungalingan na pinapakalat nila na panloloko sa mga tao. Kaya dun ako naasar. Yun yung nag-ignite sa damdamin ko na lumaban. Kasi nakita ko ngayon kahirapan. Awang-awa ko, tapos nakita ko yung mga buhay nila. Ang sasarap. Tumakbo pa ng presidente. Imagine mo, pagkatapos mo gawin lahat to, iiwanan mo kami sa ere. Anong rason ngayon para sabihin na hindi mo to uulitin pag nangyari ulit to? Correct. Diba? Wala ka ng rason. Lahat ng sinabi niya, binaliktad niya. Kahit mga kakampi niya dati, sabi niya, hindi na ako tatakbo, hindi kita kakalabanin. Lahat yun. Hindi mo tinutuo Nasaan yung salita mo? Alam mo, minsan doon mo malalaman ang karakter ng isang tao May isa ka bang salita? Nagsasabi ka ba ng totoo? Binabaluktot mo ba yung katotohanan? Kumbaga, dami ng record Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga kababayan ko, sana sa Maynila, magising na sila. Huwag na sila magpabola, magpadaan sa mga entertainment, pasayaw-sayaw, pambubola. Napakamagaling bumuladas Actor talaga, napakagaling tatamis ng dila. Napansin natin dito kay Sam Versosa, kasi kung tutusin hindi niya na kailangan pumasok sa politics Mayaman, napakayaman, ka-coffee. Sa dami ng luxurious cars niya Diba, napakayaman. May pamilya siya, girlfriend niya, Rian Ramos. Kung tutusin, wala na siyang kailangan Pero bakit kailangan niya tumakbo dyan sa Maynila? Marami siyang realizations, which is valid yung kanyang mga realizations. Tumutulong na siya kahit wala pa siya sa politika. Pasensya na kayo kung this sounds like an endorsement, ka-coffee, pero nadala ako ni Sam Versosa the way siya magsalita Yung kanyang profile, may mga resibo yung mga pinagsasasabi niya nakita natin Bakit siya tumatakbo sa Maynila pa? Bakit niya isasakripisyo yung buhay niya?
yung maganda niyang buhay para pumasok dyan sa Maynila. Sabi nga sa mga kasabihan, bilyonaryo na yan, mayaman na yan, hindi na papasok yan para magpayaman. Ang problema kasi sa iba, pasensya na ha, pero sabi nila si Isko Moreno, nagpayaman dyan sa Maynila. Baliktad, dapat mayaman ka na bago ka pumasok dyan para hindi ka na magpayaman kasi kawawa. Yung pondo ng taong bayan mapupunta pa sa inyo. And knowing Isko, ang daming promises. Trinidor niya ngayong kasamahan niya si Hani Lacuna. Sabi niya noon, di natin makakalimutan yan. After the presidential race, kung saan natalo siya, dami naman donasyon di ba? Nung natalo siya, sabi niya magre-retire na siya. Kailangan niya ng oras para sa kanyang pamilya. Pero, anong nangyari? Wala pa rin, ka-coffee, no? Anyway, sige, balikan natin ano yung sinasabi dito ni Sam Versosa. Bakit kinakailangan niyang bumalik or kinakailangan niyang pumasok pa sa mundo ng politika dyan po sa lungsod ng Maynila? Dahil yan sa kakaikot ko, dahil yan sa bigay ko ng tulong sa mga kababayan natin sa Maynila, nakita ko yung kalagayan ng mga kababayan natin. Yung tunay na kalagayan nila, ang daming may hirap, awang-awa na ako Tapos, doon ko nalaman yung mga nangyari sa Maynila. Doon ko nalaman, sabi ko, sino ba ang tumutulong sa inyo? Sinasabi nila, wala. Tapos doon ko nalaman ko na yung pagbebenta, nalaman ko na binenta yung iba't ibang ari-arian natin. Nakita ko yung pangungutang ng bilyon-bilyon. Lahat to ginawa, ilang taon lang. 1 to 2 years ginawa lahat to. Doon to noong panahon nila Isko. At doon nagamit pa yung pandemya para magawa lahat to. Kaya yung ano ko talagang nasasaktan ako para sa mga kababayan ko na sabi ko, imbis tulungan to sila, imbis yung mga pangako nila dati na babaguhin yung buhay, lalong naging mahirap buhay sa Maynila. Kayo na humusga, ka-coffee. Kayo na. The way magsalita si Sam Versosa, hindi mo kailangan ng spokesperson Matalino kaya niya ipagtanggol yung kanyang sarili. May plano. Ito yung direksyon. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong mangyari sa Maynila. Very sharp. Tinanong ko nga siya Kasi chinek ko sa Google Sir, taga-UP po pala kayo? Oo, taga-UP. UP Diliman Hindi, mahirap pumasok sa UP, mahirap din lumabas sa UP. Civil engineer, lisensyado. Hindi yung typical na celebrity na papasok na walang alam. Ito, may aral. May resibo, may nagawa. Ako, mga taga Maynila, I am encouraging you, piliin ninyo yung tama. Magsawa na kayo doon kay Isko. Alam niyo yung ginawa ni Isko, di ba? Pumili kayo ng tama. Tingnan ninyo. Sa tingin ko si Sam Versosa, mas mapapaganda pa ang Maynila. Kayo, depende sa inyo kung anong inyong reaksyon, pero I-encourage you, supportahan natin si Sam Versosa. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Please like and follow. And yung mga nasa YouTube, please click the subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. See you in my next video, ka-coffee. Bye-bye.